Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa magiging kondisyon ng ating panahon ngayong araw. Lumakas na sa tropical storm ang LPA na binabantayan natin sa may silangan at ngayong araw ay nakapasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Bukod dito, ayon sa mga datos, sinasabi na posibleng mas lumakas pa ito habang papalapit sa bansa. Alamin natin kung saan ang latest track ng sistemang ito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. I-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon o habagat ang dominanteng weather system na malaking nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, mabilis na nabubuo ang mga kapal na ulap na magdadala ng pabalik-balik na mga pag-ulan sa iba't ibang lugar. Habang sa nalalabing bahagi naman ng bansa ay localized thunderstorm ang nagdudulot ng mga biglaang pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Kasabay nito, may isa ring tropical depression na patuloy nating minomonitor sa silangan ng ating teritoryo at mahalaga itong bantayan dahil pwede nitong baguhin ang weather pattern sa mga susunod na araw. Sa kasulukuyan, ang sentro ng Tropical Storm Josie ay tinatayan layo na nasa 985 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Tagal nito ang maximum sustained winds na nasa 65 kilometers per hour malapit sa sentro, may bugso hanggang 90 kilometers per hour at may central pressure na 1,006 hectopascals. Sa ngayon ay kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Pagdating naman sa lakas ng sirkulasyon, ang strong winds nito ay umaabot hanggang 480 kilometers mula sa sentro, meaning sapat na ang lakas at lawak nito para maging sentro ng masusing pagbabantay sa mga susunod na araw. Ngayon, silipin natin ang forecast weather condition sa kasalukuyang kondisyon. Unahin natin ang Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan at Tarlac. Inaasahan dito ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng habagat o southwest monsoon. Habang papalapit si Josie, inaasahang mas magiging aktibo ang habagat kaya maaari pang dumalas at lumakas ang mga pag-ulan sa mga lugar na ito. Dahil dito may posibilidad ng malalakas hanggang matitinding pag-ulan na maaaring magdulot ng flash floods at landslides lalo na sa mga mababang lugar at paanan ng kabundukan. Ganito rin ang sitwasyon sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat. Patuloy na magdadala ang habagat ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Habang papalapit si Josie, mas maraming moisture ang maaring mahatak ng habagat mula sa karagatan. Kaya posible ring maging mas madalas ang mga pag-ulan sa mga lugar na ito. Sa Zamboanga Peninsula, maaring makaranas ng pabalik-balik na pag-ulan sa iba't ibang oras ng araw. Samantala sa Barm, lalo na sa mga baybayin at mababang lugar, mahalagang maging alerto sa mabilis na pagtaas ng tubig. Sa Lanao del Norte at Sultan Kudarat, ang sunod-sunod na pag-ulan ay maaaring magdulot ng localized flooding at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na malapit sa kabundukan. Habang patuloy na lumalapit si Josie, hindi naalis ang posibilidad na lalo pang lumakas ang epekto ng habagat sa mga susunod na araw. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Bagamat hindi tuloy-tuloy ang ulan sa buong maghapon, ang papalapit na impluensya ni Josie ay maaaring magbigay ng dagdag na moisture sa atmosfera. Dahil dito may posibilidad ng mas malalakas na thunderstorm na maaaring magdulot ng panandaliang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na madaling maapektuhan. Sa Metro Manila, asahan pa rin ang mabilis na pagbabago ng panahon. Maaring maaraw sa umaga, ngunit pagsapit ng hapon o gabi ay posible ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan na maaring magpababa ng visibility sa mga kalsada at magdulot ng mabagal na daloy ng trapiko. Samantala sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa umiiral na localized thunderstorms. Dahil dito mabilis na nabubuo ang mga kapal na ulap na nagdudulot ng biglaang pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Gayunpaman, habang papalapit si Josie, posible rin tumaas ang moisture sa atmosfera sa ilang lugar kaya maaaring maging mas aktibo ang pagbuo ng thunderstorm sa mga susunod na araw. Ngayon, silipin natin ang lagay at kondisyon ng hangin at karagatan. Sa Luzon, inaasahan ng moderate to strong winds na umiihip mula sa southwest to south. Ang coastal water condition dito ay moderate to rough na may taas ng alon na nasa pagitan ng 1.5 hanggang 3.1 meters. Dito, dahil sa mas malakas na daloy ng hangin ang naipapasa sa ibabaw ng dagat,
posibleng biglang lumaki at mas magulo ang mga alon, kaya pinapayuhan ng mga sakay na maliliit na bangkang mangingisda at iba pang maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat lalo na sa mga baybaying nakaharap sa open sea kung saan maaring mas malakas ang pag-alon. Samantala sa Visayas at Mindanao, inaasa naman ang light to moderate winds mula southeast to south at ang coastal water dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Tandaan, kapag may nabubuong mga kapal na ulap at ulan, posibleng biglang magbago ang hangin at lumakas ang alon lalo na kung may nabubuong thunderstorm sa paligid. Ngayon, dumako naman tayo sa latest tropical cyclone threat na nilabas ng Pag-asa ngayong araw. Para sa week 1 mula July 13 hanggang July 19, patuloy natin binabantayan ang Tropical Cyclone Josie na nasa silangang bahagi ng Tropical Cyclone Advisory Domain. Batay sa kasulukuyang forecast, nakikita na sa ngayon ay wala itong direktang magiging epekto sa bansa at inasang hihina o tuluyang mawawala habang nasa loob ng forecast period. Pero bukod kay Josie, may dalawa ring Tropical Cyclone-like Vortices o TCLBs na inaasang mabubuo. Ang unang TCLB ay maaring lumitaw sa northwestern boundary ng Pag-asa Monitoring Domain, habang ang ikalawang TCLB naman ay inaasang mabubuo sa eastern portion ng parehong monitoring area. Sa ngayon, mababa pa rin ang tsansa na ang dalawang sistemang ito ay tuluyang maging ganap na tropical cyclone, ngunit patuloy itong binabantayan dahil posible pang magbago ang lakas at direksyon nito. Pagdating naman ng week 2 mula July 20 hanggang July 26, ipinapakita ng kasulukuyang mga weather model na magpapatuloy ang posibilidad ng paglitaw ng ilang vortex. Ang ikalawang TCLB ay maaaring lumitaw sa northeastern portion ng monitoring domain, habang ang ikatlong TCLB ay posibleng mabuo naman sa northwestern boundary. Gayunpaman, pareho pa ring may mababang posibilidad na maging ganap na bagyo ang mga sistemang ito. Sa kabuuan, aktibo ang tropical cyclone threat ngayong week 1 dahil sa presensya ni Josie at ng ilang binabantayang vortex. Samantala, mas mababa ang posibilidad ng pagbuo ng bagyo sa week 2, bagamat hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng pagbabago habang may mga bagong datos na pumapasok. Kung sisilipin naman natin ang pinapakita ng mga weather model, may mga indikasyon ng ilang ensemble models na maaring may panibagong tropical cyclone na mabubuo sa silangan ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat nasa maagang yugto pa lamang ang mga forecast at maaari pang magbago ang eksaktong lokasyon at galaw nito, may pagkakapareho ang ilang weather models na nagpapakita ng posibleng paglapit ng sistema patungo sa Northern Luzon. Kung magpapatuloy ang kasulukuyang forecast trend, inaasang kikilos ang sistema sa west to west-northwest direction, dahilan upang ang mga lugar sa Cagayan, Babuyan Islands, Batanes, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur at maging ang ilang bahagi ng Abra at Kalinga ang unang maaaring makaranas ng mga epekto nito. Pagdating naman sa lakas, ipinapakita ng kasalukuyang mga forecast na maaari itong mabuo bilang isang tropical depression at kung magiging pabor ang kondisyon ng karagatan at atmosfera tulad ng mainit na sea surface, temperature, sapat na moisture at mahinang vertical wind shear, may posibilidad pa itong lumakas bilang isang tropical storm habang papalapit sa hilagang bahagi ng bansa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na nasa medium to long range forecast pa lamang ito. Ibig sabihin, may posibilidad pang magbago ang track, bilis ng pagkilos at maging ang lakas ng sistema habang dumarami ang bagong observational data. Patuloy nating babantayan ang bawat development at ihatid ang mga pinakabagong update upang manatili kayong handa at ligtas sa anumang posibleng pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa panonood mga kababayan at higit sa lahat, huwag kalimutang mag-ingat.